Good day everyone, and so welcome back again in this YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang desisyon ng Supreme Court tungkol sa RA 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2012. So ang case na ito ay i-discuss natin ang People of the Philippines versus Homerito S. Soliman na nag-decide ng Supreme Court noong April 25, 2003. Importante ang kasong ito dahil nagpapakita rito kung paano pinaparusa ng mga online libel lalo na pag kinagamitan ng social media tulad ng Facebook. So, ang video na ito ay sasagutin natin ng mga 5 question. First is, what is the case? Ano ang mga facts ng kaso? Ano ang mga issue dito sa kasong ito? And fourth is, what are the ruling of Supreme Court? Fifth is, ano-ano ba ang mga takeaways or learning natin dito sa kasong ito? So, let's start. For the first question, what are the case? Ang kasong ito ay tungkol sa online libel, isang krimen na pinaparusahan sa ilalim ng Section 4C4 ng RA 10175. O mas partikular, ang issue sa kasong ito ay kung anong penalty ang dapat ipataw sa isang taong napatunayang guilty ng online libel. Dito, ang trial court ay nagpataw lamang ng multang pera at hindi ng pagkakakulong. Dahil dito, umapila ang People of the Philippines at sinabi na mali raw ang penalty dahil ayon sa Section 6 ng RA 10175, kapag ang krimen ay ginawa gamit ang internet o ICT, ang parusa ay dapat 1 degree higher. Kaya umabot ang kaso sa Supreme Court para sagutin kung pwede ba talagang fine lang ang parusa sa online libel. So, for our question number 2, what are the facts of this case? So, pumunta naman tayo sa facts na itong kaso. Ang accused sa kasong ito ay si Homerito S. Soliman. Nag-post siya sa kanyang Facebook account tungkol kay Waldo R. Carpio, na isang Assistant of Secretary sa Department of Agriculture. Ayon kay Soliman, nagkaroon daw ng delay sa pagproseso ng sanitary and phytosanitary import clearance na kailangan para sa importation ng mga produkto. Pero sa kanyang Facebook post, gumamit siya ng mga mapapanirang salita at ipinalabas na may katiwalian o maling gawain ang nasabing opisyal. Dahil dito, nagsampa si Carpio laban kay Soliman para sa online libel dahil ang post ay ginawa sa social media at public na nakikita ng mga tao. Nang mapag-alaman ng Regional Trial Court na guilty si Soliman beyond the reasonable doubt. Gayunman, imbes na ikulong siya, tinatawan lamang siya ng 50,000 na multa. Inaffirm ito ng Court of Appeals at hindi pumayag ang People of the Philippines. Kaya umabot ang kaso na to sa Supreme Court. So, for our question number 3, what are the issue in this case? Ang mga pangunahing issue sa kasong ito ay, first, pwede bang magmulta? Magmulta lang ang parusa sa online libel sa ilalim ng RA 10175. Kasama rito ang mga sumusunod na tanong. First is, automatic ba na kulong ang parusa kapag online libel? Second is, nagkakaroon ba ng grave abuse of discretion ang trial court? Third, nawawala ba ang option ng final dahil sa 1 degree increase ng penalty?
Ito ang mga legal issues na sinasagot ng Supreme Court. So, for question number 5, what are the ruling ng Supreme Court? So, ano nga ba ang mga naging desisyon ng Supreme Court? Ay i-deny ang petition ng people of the Philippines. Ayon sa Korte Suprema, walang grave abuse of discretion ang trial court sa pagpataw ng multa lamang. Dahil dito, pinaliwanag ng Supreme Court na unang-una, ang Section 6 ng RA 10175 ay nag-i-increase ng penalty ng 1 degree higher kung ang krimen ay ginawa gamit ang internet. Pero hindi ito inaalis ang option ng multa bilang parusa. Pangalawa, sa ilalim ng revised penal code, ang libel ay may parusang kulong o multa. Kahit na tumaas ang degree ng penalty dahil online ito, pwede pa rin magpataw ng multa ang korte basta nasa tamang range. Ayon sa Supreme Court, ang range ng multa para sa online libel ay mula 40,000 hanggang 1 million to 1,500,000. Dahil ang ipinataw na 50,000 ay pasok sa range, ito ay legal at tama. Isinasaalang din ng korte ang mga imitating crimes dahil ng paumanhin. Circumstances tulad ng pagbura ng post, paghingi ng paumanhin ng akusado. So, for the question number 5, anong mga takeaways o learnings natin from this case? Well, marami tayong natutunan sa kasong ito. Unang-una dito ay ang seryosong krimen, ang online libel. Hindi ito biro. Ang pagpo-post na mapanirang salita sa social media. Second is, hindi automatic na kulong ang parusa sa RA 10175. May discretion pa rin ang korteng mula o kulong ang ipapataw. Pangatlo, malawak ang discretion ng mga hukom sa pag-i-impose ng penalty, lalong-lalo na kung may mitigating circumstances. And fourth, ipinapakita sa kasong ito na ang balance between freedom of expression at responsibility. And for the last, napaalala nito sa atin na lahat ng pinopost natin sa online ay may legal consequences. So, in this conclusion of this case, ang kasong People of the Philippines versus Merito S. Soliman ay nagpapakita kung paano natin ina-apply ang RA 10175 sa totoong buhay. Hindi layunin ng batas na patahimikin ang mga tao, kundi tiyakin na responsible ang mga paggamit ng social media sa ating buhay. At yun lamang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And again, I'm Michelle P. Guzman from DC Petri. At magkita-kita tayo sa susunod na video. And take note po pala, maging responsible po tayo sa paggamit ng online world. Because, yun nga po, tulad nga po na napag-usapan natin, may mga circumstances na sa kada pag-post natin, may mga pwedeng mangyari. At iwasan din po ang paggamit ng mga masasakit na salita o mga mapapanirang salita sa mga kapwa nating tao. And mas maganda pa pong, mas okay pa pong makipag-ayos sa private message rather than
mag-post sa social media. Dahil nga po maraming tao ang pwedeng maapektuhan sa pagpo-post natin sa social media. At mas maganda din pong if ever na may ipopost po tayong mga important message, important post, siguro mas okay pong gamitan natin to ng mga link na mga legal resources or mga maayos na resources po para mas mapatibay pa po natin mas mapatibay pa po natin yung post natin na totoo po yun at may mga resources po tayong pinagkukuhanan. Yun lamang po. Salamat po.